Po, sige, para po i-atid ang mensahe. So, tawagin po natin ating kapatid, Father Justin Nasa. Amen? Amen. Magandang umaga po. Amen. Sa ating lahat. Muli, pumili po ang Panginoon. Aral sa inyo. This is my third week na ako may nag-preach, and then nagtuturo po sa inyo po ng salita ng Panginoon, the very pure word of God, which is the King James Bible, no? Salamat po sa Panginoon sa opportunity na ito binigay po sa atin, sa bawat isa. Tayo po ay magkasama-sama sa kanyang tahanan, no? Pangatlong linggo na. Mahirap din sunod-sunod na gumawa ng outline. Kaya din po masasabi na hindi madali na maging isang pastor. Pero sabi ng ating pastor lagi niya sinasabi na mahirap, pero masarap po, no? Na maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Pag-pray po natin, patuloy ang kalusugan, no, ng bawat isa. Talagang mayroon tayong mga kanya-kanyang tama. Talagang biyaya mo ng Panginoon kung bakit tayo nandito. Hindi rin ako ganun katagal mag-preach ngayon. Talagang konti lang, no? Yes. Yung aking inhandang outline. Naka-short sleeve kasi, kaya maiksi lang. At napagandaan din ito dahil mas pinag-focusan ko yung teaching and sa preaching, talagang medyo mahirap kapag upuan, kumbaga kahit sa'yo mong one day na may preparation ka, mahirap pa rin, no? Kasi mahirap mag-isip, no, ng mensahe. At unang-una pinag-pray ko kung ano yung nakakapat na mensahe sa umagang ito. Now, okay, tayo tatayo sa pagiging galang sa ng Panginoon in the book of John, chapter number 6. Verse number 66 down to verse 68. In the book of John, chapter number 6, verse 66 down to verse number 68. Okay? Sa ating mga King James Bible, our final authority. John chapter 6, verse 66 down to verse number 68. John chapter 6, verse 66 down to verse number 68. Say amen if you have that. Amen. Amen. John chapter 6, verse number 66 down to verse 68. The Bible says, "From the time many of his disciples went back and walked no more with him, then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life." May God bless this precious word today. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this privilege, opportunity to preach your word, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami pinagkasama-sama sa inyong tahanan. Tunay, Panginoon, na kami po'y mabuti, na nandirin po sa inyong tahanan, hindi po gaya ng ibang Panginoon na pinaligtaan at kinalimutan, Panginoon Diyos, ang pagkakatipon. Salamat, Panginoon, sa sandali po nito na kami po muling mahamon ng inyong mga mensahe sa bawat isa po sa amin. I pray, Lord God, the Holy Spirit, guide me in my errors of my mouth. Please guide me, Panginoon. Itago niyo po ko sa inyong likuran. Ano man ang aking pagkakamali, O Diyos, ay hindi po itong itama, Panginoon, upang kayo po siyang mapuri, maluwalhati sa mensahe mo nito at magbigay hamon sa amin po, sa bawat isa po sa amin, na magpatuloy sa gawain po ng Panginoon. Lord, salamat po, kayo na po siyang kilos at gagawa sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Tayo po na ako mga kapatid. The title of this message is found in verse number 7. The word, will ye also go away? No? This is the question na makikita po natin na mayroon pong pagtatanong ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo niya. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, will ye also go away? Nakaalis ka rin ba?
No? Aalis ka rin ba? This is the time, mga kapatid, na makikita po natin na aakyat na ang Panginoon sa kanya pong kumbaga nag-ascend na ang Panginoon sa langit, no? Nagkaroon po ng ascension, no? Before the death, burial, and the resurrection, nagkaroon po ng ascension, no? Na nagpakita ang Panginoon sa marami, nakita na siya'y nabuhay sa mga patay, at hindi lang po doon, makita po natin mga kapatid na siya po yung nag-ascend, no? Doon po sa Mount Sinai, doon po nag-ascend ang Panginoon, at sabi ng Bible na isang araw mga kapatid, na doon din po magbabalik ang Panginoon sa second coming. No, kasama po ang mga saints, which tayo po. No, meron pong two phases ang second advent, no, yung advent or coming of Christ. No? Unang appear ng Panginoon, yung first coming ng Panginoon, na siya ay lamb or tupa, na maamong tupa. No, sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." At isang araw mga kapatid, sa pangalawang phases na makikita po natin na pagbabalik ng Panginoon, unang-una yung coming niya sa lupa. Ito pinag-usapan natin yung pagtapak sa lupa at naniniwala tayo na ang rapture ay hindi tatapak sa lupa according to 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 down to verse 18, na makikita po natin doon na caught up together in the air, in the clouds, the air. Kaya hindi po natin makikita doon na tumapak ang Panginoong Jesus sa lupa. Okay? Ang second coming mga kapatid, or second phases ng coming of Christ, which is yung tayo po yung downfall din po sa Mount Sinai, no? Nakasama ang Panginoong Jesucristo according to the book of Revelation chapter 19, the Armageddon, the second coming, no, ng Panginoong Jesucristo nakasama ang church. So meron pong pagtatanong mga kapatid ng Panginoong Jesucristo, no, sa mga oras po nito sa kanyang mga disipulo, no, nung umalis ang, sabi dito, from the time many of his disciples went back and walked no more with him. Kapag lumalakad na silang hindi kasama ang Panginoong Jesucristo sa panahon po nito, dahil ang Panginoong Jesucristo ay kasama na po ng kanyang tatay sa langit. No? At sabi dito, then said Jesus unto the 12, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "Will ye also go away?" Will you also go away? Ngayon mga kapatid, tatanong ko po sa inyo, itanong natin sa ating mga sarili, will we also go away? No? Aalis rin ba tayo mga kapatid sa church na ito? Hindi naman ba tayo magpapatuloy kagaya ng nakararami? Mga kapatid, dapat po natin maisip na ang bawat isa po sa atin ay huwag umalis sa gawain po ng Diyos. Mag-stay po tayo sa gawain ng Diyos dahil isang araw mga kapatid, darating ng Diyos, tayo po ikukunin niya sa lapaap at isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Sabi ng Bible sa book of John chapter 14 verse 1 to 3, sabi ng Bible, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive unto myself, that where I am, there ye may be also." Sabi ng Bible mga kapatid, kung nasa ng Panginoong Jesucristo, tayo po isasama niya sa kanyang kaharian sa langit. At kung tayo po mga kapatid ay naghihirap sa mundong ito, makita po natin na isang araw tayo po mayroong mansyon na hinanda ang Panginoong Jesucristo sa atin. Na sino mang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaya makikita po natin kung sabi ng Bible, "Let not your heart be troubled." Huwag po tayong magulumihan ng mga kapatid. Huwag po tayong magtaka sa mga nangyayari sa mundong ito. Okay? Huwag po tayong matakot dahil isang araw meron po tayong mansyon sa langit na ating pupuntahan. Amen? Makita po natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa na kahit maraming Kristiyano na po ang lumalayo sa kalooban ng Diyos. Maraming tao, maraming Kristiyano nagsasabing na nangangako sa Diyos na sila i-attend na, sila yung mag-church na. Amen? Ngunit mga kapatid, nakita po natin na hindi po natin sila makita sa gawain ng Diyos. Amen? Isa pong nakakalungkot na bagay mga kapatid, yung sasabihin mo sa Diyos na ikay magpapakatapat na, nagkukumit ka sa Diyos, na ikay magpapagamit ka sa Diyos, ngunit hindi ka pa makita ng Diyos sa kanyang tahanan. Amen? Mahiya po tayo mga kapatid dahil isang araw tayo ihaharap sa judgment seat of Christ. Na isang araw wala po tayong mukhang ihaharap sa gawain po ng Panginoon. Natawag tayo Kristiyano, ngunit maraming Kristiyano ngayong araw ng linggo, hindi matagpuan sa gawain ng Diyos.
Sinasabi lang nila na sila ay Christian. Hindi ibig sabihin na ikaw ay ligtas, ikaw ay Christian na. No? The born again ka, you're a Christian, meron kong malalim na meaning ng Christian. Dapat ang isang Kristiyano ay maging tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo. Ngunit mga kapatid, tignan po natin ang Christianity ngayon. Marami pong tao, maraming Kristiyano ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Hesus kay Peter? Follow me and I will make you fishers of men. No, ang sabi niya kay Peter, halika, sumunod ka sa akin. No, and I will make you fishers of men. Gagawin kitang mamalakayan ng mga tao. No? Ng mga isda, tayo po initulad sa mga isang isda. Amen? Na dapat tayo mga Kristiyano ay nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoong Hesus. Dahil sabi ng Bible, ang kaluluwa ng tao ay precious po. No? Precious sa paningin po ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. So the message of this morning, will you also go away? No, tutularan mo yung bang maraming Kristiyano na lumayo sa mga oras dito. No? Tingnan po natin ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse number 1. Tingnan po natin yung ating panahon sa mga oras na ito. No? 2 Timothy chapter 3 verse number 1, ang sabi ng Bible, this know also that in the last days perilous time shall come. Amen? Makikita po natin ito sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse number 1. This know also that in the last days, perilous time shall come. Mga kapatid, ito po yung i-address ni Paul kay Pastor Timothy, na tinitrain ng kapatid na Paul, si Timothy, na isang araw gamitin siya ng Diyos. Ngunit noon pa man, mga kapatid, sinasabi din ng Bible na tayo magdadaan sa perilous time, magdadaan sa mapanganib na panahon. Amen? Ito po yung last days na sinasabi ng Bible na tayo po maraming tao na ang lalayo sa kalooban ng Diyos. Then, we are not looking the sign, no? Pero makita po natin tayo tumitingin sa sound, no? According to 1 Thessalonians chapter 4. No? Ang hinihintay po natin mga kapatid, yung sound, yung tunog ng Panginoon Diyos, Panginoong Hesus Kristo na siya'y magbabalik. At tayo kukunin niya sa lapaa. Ngunit makikita po natin, kapag binasa po natin ang ating Bible, ang ating mga sandata, makita po natin doon ng maraming sign o pinapakita ang Diyos sa atin na malapit na dumating ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen? Sabi ng Bible, this know also that is the last days, perilous time shall come. We are living in the last days, mga kapatid. Kaya po tayo dapat ay mag-expect na marami pong tao, maraming Kristiyano ang lumalayo sa katotohanan at ayaw na magpatuloy sa katotohanan. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse number 1. 1 Timothy chapter 4 verse number 1, ang sabi ng Bible, now the Spirit is speaking expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed the seducing spirit and doctrines of devils. Pakita po natin mga kapatid, ang ginamit ng Bible, salamat sa Diyos, ang ginamit ng Bible ay word na some, hindi many, hindi all. Kaya huwag mong sasabihin sana all, no? Dahil mga kapatid, sabi ito, some shall depart from the faith. No? Makita po natin na marami, no? Or merong mga tao na lumalayo at nag-depart sa faith. Kaya nga sabi ko kanina, apostasy meaning departing from the real one. Amen? Maraming tao, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon na iniwan ang kanilang first love. Lumayo na sa katotohanan. Amen? Kahit ang tao ngayon, mangaral ka ng salita ng Diyos, maraming tao na ayaw makapakinig ng salita ng Diyos. Ang gusto lang nilang mangyari, puro ayuda na lang. No, kapag binigyan mo ng libreng salita ng Diyos, libre na lang, tatanggapin, ayaw pa ng tao. Why? Because we are now living in the last days. Amen? Maraming taong pagmahal sa kanilang mga sarili. Maraming mga taong hindi na marunong magpasalamat, mga ingrato, unthankful ng sabi ng Bible, unholy. Amen? At sinasabi po ng Bible, maraming naman tao na blasphemy, no? Namumusong. Okay? Makikita din yung pangumusong na sinasabi nila na ang kanilang Diyos, yung mga Diyos-Diyos ay pwede tawag na blasphemy sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible na huwag kang gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. Right. Amen? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos
maliban sa akin. And, kaya sabi doon, some shall depart from the faith, according to the Bible in 1 Timothy 4:1. No, maraming pong, meron pong mga iilan na lumalayo sa katotohanan. No, dun, yung faith na tinanggap nila, ang sabi ng Bible, so that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Makikita po natin mga kapatid, yung faith na tinanggap nila sa Panginoong Jesucristo ay kanila pong nakalimutan na at tinalikuran na nila ang kanilang first love. Sabihin pa nila kung sila yung mga bagong Kristiyano, gusto ko araw-araw ay linggo. Gusto ko mabilis ng maglinggo. Naiinip na ako na makapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon, maraming tao, ayaw ng maglinggo. Amen? Ayaw ng maglinggo. Dahil nasabi na naman nila na araw ng linggo, hindi na ako nakapag-church. Mga tinawag tayong Kristiyano, tinawag tayong anak ng Diyos. Kasi hindi natin mapatunayan. Alam na nga po natin na hindi maganda ang pagbabackslide. Bakit maraming tao ngayon na patuloy pa rin na nagbabackslide? Maraming Kristiyano pa rin ngayon na patuloy na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ba niya naisip mga kapatid yung kalooban, yung kabutihan ng Diyos sa bawat sa po sa atin ay sapat? Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na marami pa rin po at meron pa rin po nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa inyong pong buhay mga kapatid. Hindi po lahat ng tao ay ganyan ang mindset. Hindi po lahat ng Kristiyano ay ganyan mag-isip. Ngunit ikaw na nandirito sa mga oras dito, may plano sa iyo ang Panginoon kung bakit ka nandito. Nais ng Diyos na ikaw ay lumago sa pananampalataya. Ayaw ng Diyos na natin tayong bansot sa pananampalataya. Gusto ng Diyos mga kapatid na tayo, ikaw at ako ay lumago. Sabi ng Bible, but grow in grace and the knowledge of our Savior, Amen. Jesus Christ. Mga kapatid, kung gusto mong lumago, hingin mo ang biyaya ng Diyos. Kung tambawat sa puso atin ay magkaroon po ng paglago sa gawain po na ito. Mga kapatid, tayo po'y matatagal na sa gawain ng Panginoon. Sinasabi natin na more than years na po tayo na nasa tahanan ng Diyos, na nagpapagamit sa Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin mga kapatid, yung tagal ng paglilingkod mo sa Diyos ay na rin yung nagpapakita na kung gaano kakalago sa Diyos. Maraming tao, maraming Kristiyano, matatagal na simbahan, ngunit sila rin yung mga unang nawawala. Sila yung mga nagiging katisuran ng mga bagong mananampalataya. Di po dapat yun mga kapatid, dapat tayo ang role model na dapat tinutularan ng mga bagong mananampalataya. Ngunit nakakalungkot isipin na makikita po natin ng mga Kristiyano ito na mga nauna sa atin ay lumalayo na po sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang title ng message is, will you also go away? Ikaw rin ba'y aalis at iiwan mo ang Panginoon Yeso Cristo? Ano sabi ng Revelation chapter number 3? Ito po daw the same church. Revelation chapter 3 verse 14 down to verse 22. Revelation chapter number 3. Sabi ng Bible, Revelation chapter number 3. Sabi ng Bible po, Revelation chapter number 3, verse number 12, verse 14. And unto the angel of the church of the Laodicean, write these things, saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold or hot. I would thou wert cold or not, so then because thou art lukewarm. Mga kapatid, nakita po natin, maraming Kristiyano ngayon na sila ay lukewarm na. Amen? Kumbaga sa umpisa, kainit kay alam ng manalangin, kay alam na mag-aral ng salita ng Diyos, kay init na mag-aral ng salita ng Diyos sa labas. Amen? Ngunit makikita po natin, nasa na po yung kanilang pag-init, pag-alab na yun. Okay? Wala na po. Wala na po sa panahon po natin. Kaya sila po yung nanlalamig sa pananampalataya. Kaya kagaya sinabi ko kanina, dati gusto natin na excited ka na mag-Sunday na. And ngayon ay wala na po yung excitement. Wala po yung excitement sa atin upang tayo ay maglingkod sa Diyos. Dapat makita natin mga kapatid na minamahal na kapag araw ng Sunday, dapat ikaw ay excitement na maglingkod sa Diyos, ikaw ay nakaprepare na maglingkod sa Diyos. Yes. Amen? Hindi yung kapag ikaw ay nasa tahanan ng Diyos, parang wala ka sa sarili. Amen? Yung kapag nasa tahanan tayo ng Panginoon,
parang ang lalim ng ating mga iniisip, step aside po muna natin yung ating mga kabigatan. Dahil yan po ay sabi ng Hebrews chapter number 12, verse number 2. Let us lay aside of every weight. Yung ating mga kabigatan, mga kapatid, ating po nga step aside muna. Amen? Dahil hindi po habang buhay na pasan-pasan po natin yung sabi ng Bible ng Matthew chapter number 11 verse 28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kung ikaw mga kapatid ay pagod sa nagdaang linggo, ikaw man ay merong karamdaman mga kapatid, sabi ng Bible, Come unto me. Come unto me, and I will give you rest. Amen. Ang Panginoon mga kapatid ang magbibigay sa bawat isa po ng kapahingahan. Tayo napagod ng isang buong linggo from Monday hanggang Saturday, marami tayong ginawa sa pagtatrabaho, pag-aaral, bahay, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng Bible, Come unto me, and I will give you rest. Amen. Ang Panginoon mga kapatid ang magbibigay ng kapahingahan sa atin. Huwag lang tayong magsawa na manalangin, magbasa ng Bible, maglingkod sa Diyos. Dahil diyan po tayo kumukuha ng lakas. Hindi tayo makakapagpatuloy sa mundong ito kung mga kapatid, kung tayo ay lumayo na sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi tayo makakapagpagamit sa Panginoon, hindi tayo gagamitin ng Diyos kung ikaw at ako ay wala na rin sa gawain ng Diyos. Right. Amen? Ang sabi ng Galatians chapter 5, verse number 7, Galatians chapter 5. Tayo po ay kinumpara sa mga runners. Amen? Kinumpara tayo sa mga runners. Sabi ng Galatians chapter number 5, verse number 7, You did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Makikita po natin mga kapatid, merong pagtatanong ang Apostle Paul sa mga taga-Galatia. Ang sabi niya, You did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Sinong humadlang sa iyo upang hindi sundin ang katotohanan? Sino yung humahadlang sa atin mga kapatid upang hindi natin sundin ang katotohanan? Bakit tayo patuloy na lumalan sa katotohanan? Dahil mayroong mga hindrances sa ating pong buhay na dapat nating ipagbigay sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, You did run well. Kumbaga, ang ganda-ganda ng takbo. Amen? Ang ganda-ganda ng tinatakbo mo bilang isang mananampalataya. Kainit mo ng manalangin, kainit mo ng umatin ng church, kainit mo ng mag-soul winning, ang ganda na, you did run well. Ngunit nakakalungkot, who did hinder you that you should not obey the truth? Sino yung humadlang sa'yo? Ano yung naging hindrances mo upang hindi ka na magpatuloy sa Panginoon? Dapat ay yung ating itanong minsan sa ating mga sarili na meron na pong nagiging hindrances, meron na pong humahadlang upang sundin ang katotohanan. Amen? Huwag po natin mga kapatid hahayaan na ang bawat isa po sa atin ay mahadlangan ng mundo ito. Amen? Kung naalala nyo yung aking preach about the hindrances, si Satan, society, social media, self, and sin. Ganyan po sa panahon po natin ngayon, maraming tao na nahadlangan ni Satan. Pero mga kapatid, wag po natin laging isisi kay Satan. Dahil mga kapatid, ang sarili mo rin, ang sarili ko ang ating kalaban. Meron tayong self na kalaban. At society, people who around us, yung ating mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Sila rin yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo hindi nakakapagpatuloy sa gawain. Social media. Ayan po yung patok na patok sa panahon natin ngayon. Amen? Cellphone. Maraming Kristiyano sinasabi na sila Kristiyano, nalulunok pa rin sa TikTok. Amen? TikTok. No? Sinasabi na sila Kristiyano, I remember nung ako po yung nag-church sa Agolon yun. No? Sabi ng mga young ladies, message sa akin. Masakit daw yung message. Sabi ko, mas maganda po tayo na masaktan sa pangangako ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, merong conviction sa iyo. Ang Holy Spirit. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Merong pag-correct sa iyo ang Panginoon, mga kapatid. Ang mahirap mga kapatid, yung mga tao, mga Kristiyanong ayaw nang tumanggap ng correction sa kanilang buhay Kristiyano. Hindi na po lalago yung mga ganong klase ng tao. Amen? Ayaw na nilang tumanggap ng pagkakamali sa kanilang buhay. Ngunit mga kapatid, dahil sa pagkakita ng salita ng Diyos, tayo po ay kinokorek ng Diyos upang malaman natin ng tama, lumayo tayo sa hindi tama, manatili tayo sa tama at tayo maging tama. Amen? At ang isang pa doon yung sin, yung kasalanan. Yung ating pinakatatagong mga kasalanan
ay dapat na po nating ibigay at ipagkaloob na sa Panginoon. Bahala na po ang Panginoon. Ano po ang dapat po natin gawin, mga kapatid, upang tayo ay hindi lumayo, no? O will you also go away? Huwag na tayo lumayo. No? Point number 1, don't leave your master. Matthew chapter 26. Ito po yung time na dininay ng pawa ni Peter, no? Ang ating pong Panginoon. Matthew chapter number 26, verse 69. Matthew 26 verse 69. 26 verse sabi ng Bible 69. Now Peter sat without the palace, and damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. Verse 70. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath, and I do not know the man. Hindi ko kilala ang tao niya. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art of one of them, for they speak variant thee. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. Yan yung pangatlong beses na ipinagtatwa o ikinaila ng kapat na ni Peter ang Panginoong Jesucristo. So makikita po natin, mga kapatid, yung pag-iwan sa ere. No? Alam naman po natin yung kwento na ito, na alam na ng Diyos ang mangyayari. Alam na ng Panginoong Jesucristo na siya i-denied ng 3 beses ni Peter. Okay? Kaya nga po ang sabi ko po sa inyo, yung point number 1, don't leave your master. No, wag po natin gayahin yung ginawa ng kapatid po na Peter, na iniwan niya ang Panginoon, iniwan niya ang kanyang Diyos. Amen? Iniwan niya ang kanyang Diyos o para sa kanyang sariling kagustuhan. At isang araw mga nakita po natin na nagsisi naman po. No? Si Peter. Pero po nga, mga lesson po dito, ay wag po natin iwan yung ating Diyos. Amen? Dahil siya po ang nagbigay ng lahat ng meron tayo. Kaya nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, hindi po natin lubos na maisip, bakit pa sila lumalayo sa Diyos, silang meron ng Diyos. Amen? Etong mga wala ng Diyos, patuloy na pupunta kada Biyernes sa Quiapo, na hindi naman buhay yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran, sa kanilang paniniwala na buhay ang kanilang Diyos. How much more naman na ikaw at ako ay nasa katotohanan. Right. Amen. Don't leave your master. Huwag mong iwan. Huwag po natin iwan yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Yung mga kapatid ng Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi niya nagawang kalimutan ng tao. Hindi niya nagawang iwan ka. Kaya sabi ng Bible, kung meron ng unang nagbigay, walang ibang Panginoong Jesucristo. Walang ibang unang nagbigay kung hindi ang Diyos, ang iyong master. Ang sabi ng Bible, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba mo, kaisa-isa niyang anak, ibibigay niya para sa iyo, para sa akin, tayong mga makasalanan. Tapos isang araw, iiwan mo rin pala ang Diyos mo na nagligtas sa iyo, na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Shame on you. Shame on you. No? Shame on them. Yes. Shame on us. Yes. Mahiya tayo kung gagawin natin, iwan natin ang ating tagapagligtas. Right. Iwan natin yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Nung walang hanggan dati mga ikaw at ako yung maya namang patutunguhan. Dati ako'y patungo. Bagas sa kamunduhan, sa kalubungan, sa kalukuhan. Ngunit salamat mga kapatid, meron pong nagtiyaga na nanalangin na ako'y makakilala sa Panginoon at madala ako sa church. Amen. Kaya huwag kang aalis. Huwag kang aalis sa iyong master. Huwag kang aalis sa iyong Panginoon. Dahil mga kapatid, may ginamit na Diyos upang ikaw at ako'y maligtas. No, we are not saying na tayo ay pinili. No, we don't believe that. No, wala pong pinili. Lahat po ng bagay ay nakaplano na. Lahat po ng tao ay nais ng Diyos na maligtas. Lahat po ng tao ay gusto ng Diyos na maligtas. Pero ang gagamitin ng instrumento upang ang tao ay makakilala sa Panginoon.
meron pong ginamit, tuwing pong Panginoon. Meron ginamit sa bawat po sa atin upang tayo ay makita natin ang kadakilaan ng Diyos upang hindi po natin maisip na isang araw ay iwan din po natin ang ating pong Panginoong Yesu Cristo. Don't leave your master. Huwag po natin iwan mga kapatid ang ating Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter number 3 verse 5 to 6. Ito po yung isa sa mga verses na napakagandang kumbaga baunin. No, ito po yung baga katotohanan, practical application sa atin. No? Proverbs chapter number 3 verse 5 to 6. Ano sabi po ng Bible? Proverbs chapter number 3 verse 5 to 6. Ang sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all the ways acknowledge Him, and He shall direct thee thy path. Amen. Nakita po natin mga kapatid, kung wala po ang Diyos sa atin, ay wala po yung tinatawag na pag-ayos sa bawat isa po sa atin. Bakit nakakaraos si Brother Macoy sa buong isang linggo? Bakit ako nakakaraos sa isang buong linggo? Bakit po tayo nakakaraos sa loob ng isang linggo? Dahil merong Diyos. Amen? Biyaya po ng Panginoon Diyos kung bakit po tayo buhay pa, kung bakit po tayo merong blessing na dumarating, spiritual man yan, o physical, financially. Amen? Makita po natin yung ginawa ng Diyos. Kaya dapat ang bawat isang Kristiyano ay natitiwala sa Kanya. Huwag kang mag-limp sa iyong sarili. Huwag mong asana yung iyong sarili. Yung iba mayayabang na. Huwag lumayo lang sa kalooban ng Panginoon. Akala nila, kaya na nila ang kanilang mga sarili. Amen? Hindi mo alam kapatid. Hindi po natin alam, isang araw ibabagsak kami ng Diyos. Isang araw ayaw na ng Diyos ng kanyang anak ay nagpapatuloy sa kasalanan. Right. Meron pong pagpapalo mga kapatid. Isipin po natin lagi na merong pagpapalo. Hindi sa ating buhay Kristiyano lagi tayo makakatanggap ng pagpapala. Hindi po tayo mga perfecto anak ng Diyos mga kapatid. Tayo po'y nagkakamali sa isip, sa salita, maging sa gawa. Kaya meron pong tinatawag ng pagpapalo, meron pong chastisement ng bawat sa pusa. Amen? Kaya makita po natin na huwag po natin iwan, huwag po natin talikuran ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na wala hanggang. Nag-pray tayo palagi sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga gagawin sa buong linggong ito. Panginoon Diyos, tulungan mo ako sa aking pong negosyo, sa aking pagtatrabaho. Mga kapatid, ang nakakalungkot, ibinibless ka ng Panginoon, isang araw, iniiwan mo kami ng Diyos. Isang araw, mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos, pinagdadamutan pa natin. Nakakahiya sa Panginoon, mga kapatid. No? Ako hindi mapakali kapag hindi nakapag-church ng Sunday. Amen? Kaya sabi ko, mapunta ka man sa ibang lugar, una mong hanapin church. Una mong hanapin yung panambahan. Amen? Kasi maganda, as a Christian na tayo po'y kumakain spiritual. Ayun po, ang patuloy natin isama sa panalangin mga kapatid na tayong bawat sa pusa natin na nagpapagamit, nagpapatuloy sa gawain ng Diyos ay huwag din isang araw ay mawala sa gawain mo. Huwag po natin hayaan mga kapatid na tayo manlamig sa pananampalataya. Huwag na po natin gayahin ang maraming Kristiyanong lumayo sa kalooban ng Panginoon. Huwag na po natin gayahin ang mga Kristiyano na iniwan ang Panginoong Jesucristo sa ere pagkatapos ng Ingles. Amen? Nag-pray nga yung mga estudyante, Panginoon sana makabasa ako ngayon sa aking pag-exam na ito. Sana sa mga oras ito, Panginoon, tulungan mo ako. Mga kapatid, ang mga estudyante ngayon, wala na rin pinagkaiba sa unbeliever. Naalala nila ang Panginoon kapag meron silang pangangailangan. Amen, magbasa ng Bible, manalangin, nakakalimutan na po nila. Mahiya po tayo mga kapatid sa ating mga sarili. Mahiya po tayo mga kapatid dahil tayo po yung marami ng pagpupuyang sa Panginoon na dapat nating punan. Na dapat nating paglaanan ng pansin, pagtuunan ng pansin. Ito po nating iwan yung nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Amen? Tayo po ng Diyos mga kapatid. No? Kaya nakakanta tayo ng dakilang katapatan. Amen? Tinakanta natin yan, no? Yung dakila ka o Diyos. Tapat kang ang tunay. Amen? Tapat ang Diyos. Ang tanong mga kapatid, tapat ka rin ba sa Diyos? Hindi. Amen? Alam ko, ako, ikaw, tayo, ay maraming pagkukulang sa Diyos. Ngunit mga kapatid, kung isang araw ay wala na po yung pagsisikap
na mapunan yung para sa Panginoon, nakakalungkot. Nakakalungkot po. Huwag po tayong magsawa, mga kapatid. Huwag po tayong magsawa. Mas maganda na po na tayo tinatama ng salita ng Diyos. Mas maganda na po na tayo nasasaktan sa salita ng Diyos. Kaysa po yung maraming tao ngayon na ayaw nang makapakinig ng salita ng Diyos. They have no delight in it. Sabi ng Bible, according to the book of Jeremiah. Wala silang delight. Wala silang pagkagusto na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Bible, sa Philippians chapter 4, verse 13, this is a familiar verse. Philippians 4:13, Philippians 4. Sabi ng Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pakita po natin, sabi ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lagi yung ay ginagamit ng mga pag-graduate, mga estudyante. Nakita po natin, I can do all things through Christ which strengtheneth me, pero hindi mo nakita sa church. Amen? Parang ano no? Parang contradiction sa sinasabi ng Bible. No? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pero mga kapatid, hindi tayo makita sa church. Hindi tayo nakita ng Diyos na tayo manalangin. Kaya yung kalakasan na meron tayo mga kapatid ay lahat po yan ay nanggaling sa Diyos. Huwag po natin hayaan na ang bawat isa ay lumayo at iwan yung nagligtas sa atin. I can do all things. Ano sabi ng John chapter number 15, verse number 5? John 15. John 15, verse number 5. Ang sabi ng Bible, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, for without me, ye can do nothing. Wala kang magagawa, mga kapatid. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoong Jesucristo na nagbibigay at nagsusupply sa atin. Amen? Kaya dapat maunawaan natin na huwag tayong magdaling iwan. Huwag tayong lumayo sa ating Panginoon. Dahil wala tayong magagawa kung wala po ang Panginoon. Subpoint letter A. We have no chance of surviving without Christ. We have no chance of surviving without Christ. Hindi po tayo mga makakasurvive sa ating buhay kung wala ang Panginoon Jesus. Ngayon, kung kalooban niya na tayo ay mawala sa mundong ito, diba? Kalooban niya yun. Ngunit, meron pa tayong, kaya meron tayong Kristo, meron pa tayong chance. Meron pa tayong chance na mag-input sa Panginoong Jesucristo. No? We have no chance to survive. No, we have no chance of surviving without Christ. Wala, ikaw at ako mga kayo, hindi tayo makasurvive. Makita po natin mga kayo, yung kapag sa ospital, yung sinasaksakan na sila ng dextrose, no? Yung humihinga na sila sa mga magitan ng oxygen, no? Hindi sila nakakasurvive kapag wala na po yun. Ikumpara natin yung ating buhay, no? Na tayo yung isang pasyente na kinikailangan natin ng oxygen. Kinikailangan natin ng dextrose upang tayo yung mabuhay. Mga kapatid, ganoon din ang Panginoon. Hindi, ikaw at ako hindi makakasurvive kung wala po yung nagbibigay sa atin ng hininga. Walang iba ang Panginoong Jesus. Wala rin pong hindi tayo makakaroon ng kinakain sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi tayo makakasurvive. Kung salamat, merong Diyos. Meron pong Panginoong Jesus na nagbibigay sa atin ng buhay sa araw-araw. Meron pong Diyos na nagbibigay po sa atin ng ating mga pangangailangan. Subpoint letter B, we have no chance of success without Christ. We have no chance of success without Christ. Joshua chapter number 1, verse number 8. Joshua chapter number 1, verse number 8. Joshua 1. Anong sabi ng Bible? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Remember mga kapatid,
This is the first and the last na na-mention yung word na success. At ang sabi ng Bible na tayo ay magsasuccess lang kung ang ating pong pinakaiingatan, ito pong Bible ay ating pong isinasabuhay. Wala pong success, wala pong success po sa bawat po sa atin kung ang Bible po na ito ay ating pong isinasantabi. Ngunit salamat mga kapatid, tayong King James Bible sa ating mga kamay. At atin po itong pagbulay-bulayan day and night. We have no chance of success without Christ. Dito po tayo sa point number 2 po natin. Point number 2, 2 Timothy chapter 4, verse 9. 2 Timothy chapter number 4, verse 9 to 12. 2 Timothy chapter number 4, 2 Timothy 4, verse number 9, down to verse number 12, the Bible says, Do thy diligence to come shortly unto me. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, present to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus I have sent to Ephesus. Verse 14, Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his. Point number 2, don't leave your mentor. Right? Don't leave your mentor. Don't leave our mentor, which is our pastor. Amen. Man, wag po natin iwan sa area ang ating pastor. Na yung ating pastor nagpapagal na magpagamit sa Diyos, ikaw at ako'y nasa ating mga tanganan lang na walang ginagawa sa gawain ng Diyos. Ipinapanalangin tayo ng ating pastor, mga kapatid. Men, pinapanalangin tayo kahit na alanganing oras kapag mayroong emergency, pinupuntahan tayo ng ating pastor. Mga kapatid, isa pong masasabi ko po sa atin na wag po natin iwan yung ating pastor, wag po natin iwan yung ating mentor. Bakit po natin yung ginawa ni Demas kay Paul, ang kanyang mentor? For Demas, sabi doon, sabi natin pati ba ko For Demas not forsaken, may kinalimutan ako, having loved this present world. Minahal niya ang mundong ito, mga kapatid, iniwan niya si Paul. The question is, tutularan ba natin yung ginawa ng ni Demas? Si Demas, mga kapatid, ay isang Christiano rin. Okay? Ang problema kay Demas, mga kapatid, inuna niya ang mundong ito. Minahal niya ang mundong ito. Ano sabi ng Bible? Love not the world, neither the things that are in the world. Amen. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Is not in us. Kung ikaw at ako'y mas mahal ang mundo ito kaysa sa Diyos. Amen? Kaya makita po natin doon, mga kapatid, iniwan niya si Paul. So, pinag-pray tayo ng ating pastor. Kapag kakaroon tayo ng mga pangailangan, sabi ng Sister Ed the last time, nautangan mo ba ang iyong pastor? Bonus lang yun. Pero yung ipinag-pray ka ng iyong pastor, yung tinutulungan ka ng pastor, upang ikay lumago sa pananampalataya, binibigyan ka niya ng mga advice according to the Bible, iiwan ba ang iyong pastor? Wala naman pastor, wala naman yung mga Kristiyano. Umatid lang ng anniversary yung pastor, wala naman yung Kristiyano. Hindi naman ang pastor ang iniwan ng Diyos. Point number 1, don't leave your master. Ito yung gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Right. Iniwan mo. Amen? Yung problema sa panahon po natin ngayon, wala na yung pastor. Nag-depart na rin ang mga Kristiyano. Kanya-kanya scattered na. Amen? Sumasabay. Huwag po tayong ganun, mga kapatid. Huwag po natin gayahin. Nung kaya na tayo ilan lang magpatuloy tayo sa gawain. Ang mahalaga, meron tayong tunay na Diyos. Hindi mo tayo nagpaparamihan. No? Pero ayaw din natin sabihin, hanggang dito na tayo. Kailangan pa rin natin na dumami tayo at ang bawat dapat, mga kapatid, ay magkaroon ng commitment. Mahalin po natin yung ating pastor. Kaya ang sabi ng Bible, they are worthy of the double honor. Kumbaga, ano sa kanila, deserve nila yung double honor. No? Hindi lang naman sila preacher, sila rin ay teacher. No?
Sunday school, preaching. Dalawa. No? At ang sabi ng Bible, na ginagawa rin po nila yung kanilang pag-evangelist. Ginagawa rin po nila yung pag-evangelist. Okay? Pakita po natin mga kapatid na meron din double wings ang Panginoon, ang ating pastor or mentor. Okay? Pakita po natin doon na kailangan niya, deserve niya ng double honor. Okay? At bibigyan siya ng Diyos at dapat din natin siyang ipanalangin. No? At bahala ang Panginoon ng Diyos. Kumisan meron tayong mga sumusorbo sa atin. Diba ginagawa natin, ganito, meron appreciation month. Ganito tayo para sa ating pastor. Mas mabuti po yung much better mga kapatid. Amen? Kaya makita po natin doon na huwag natin iwan, don't leave your mentor. Huwag mong iwan yung mentor mo. No? Subpoint letter A, we cannot learn to pray without our mentor. We cannot learn to pray without our mentor. Okay, hindi tayo matututong manalangin kung wala yung ating pastor. Wala yung model. Amen? Pero sa pamilya, kung hindi na nanalangin yung tatay, hindi na nanalangin yung nanay, hindi na nag-church yung tatay, hindi na nag-church yung nanay, ganoon din yung anak. Amen? Hindi na siya matututong mag-pray. Dahil iniwan na nila yung nagturo sa kanila. No? We cannot learn to pray without our mentor. No? Kaya natuto ko manalangin mga kapatid dahil merong nagturo. Amen? Merong nagturo sa bawat sa sa atin. Meron tayong model na nakikita sa pulpito lagi na nag-pray. Subpoint letter B. We cannot learn to preach without our mentor. We cannot learn to preach without our mentor. Mga kapatid, tayo po hindi matututo na mangaral o mag-share ng gospel kung wala po yung mentor na nagturo sa atin, kung wala po yung ating pastor na nag-share sa atin, nagturo sa atin upang tayo matuto sa gawain ng Panginoon. Ang aking first na preaching, naalala ko pa, yung sa may atis. Yes, right. Encourage ako ng ating pastor, well, preach ka. Pero gusto, susunod na. Ay, sa taas yung unang yaya niya kasi hindi ako sa taas. Hindi ako sa taas. Pero susunod na pastor. Sumunod na linggo, sa preaching sa atis. Doon yung time na hindi na ako nakahindi. Sabi niya, kahit na testimony ko, mga kapatid, merong nag-encourage siya din upang tayo mangaral ng Satan. Amen. Merong nagturo sa'yo, pare kayo manalangin. Walang iba yung pastor. Hindi ako matututong manalangin, hindi ako matututong mag-preach sa inyo ngayon kung wala yung mentor na nagturo sa akin. Kung wala yung mentor na patuloy na nagsusumikap sa bawat sa puso sa atin. Ikaw at ako gusto niya lumago. Amen? Gusto niya na ikaw at ako lumago sa pananampalataya. Don't leave your mentor. Don't leave our pastor. Dahil ito po, mga kapatid, ay bigay. No, yung ating pong pastor ay bigay ng Panginoon according to Jeremiah chapter number 3 verse 15. And I will give you a pastor according to my heart. Amen? Makikita po natin doon na binigay ang ating pong pastor ayon sa puso ng Diyos. Amen. Ipag-pray po natin, no? Ang ating pastor patuloy. Huwag po nating hayaan, no? Na ang ating pastor ay iniiwan natin sa ere. Ipag-pray po natin. No, sabi ng Hebrews chapter 13, verse number 17. Hebrews 13, verse 17. Hebrews 13, verse 17. Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. No? Nakita po natin yung word na obey them. No, kailangan mga kapatid, meron din pong submission sa ating pastor. No? Ang mga tao, mga Kristiyano, hindi marunong mag-submit sa Diyos, ay hindi rin matututo kailanman na mag-submit sa kanyang pastor. Okay? No, submit ourselves, mga kapatid, sa ating Panginoon, at pangalawa sa ating pastor na nagsisilbing tatay, nagsisilbing ilaw. Amen? Ng gawain po na ito. Meron tayong ilaw ang Panginoong Jesucristo, ang ating pong pastor, ang siya po nagiging tagapangasiwa ng gawain po nito sa Faith Baptist Church na nakikita. Obey them. Kailangan hindi tayo mag-submit. Kailangan natin yung ating pagsunod. Pag sinabi ng ating pastor,
ganito ang gawin mo, no? Sundin natin. Dahil kailanman mga kapatid, hindi magtuturo ang pastor sa atin ng ikapahaman. Amen? Hindi magtuturo ang ating pastor na para sa ikakapariwaran natin. No? Hindi tayo para malayo, no? Sa gawain ng Diyos, kundi mag-stay sa gawain po ng Panginoon. Point number 3. Point number 3, don't leave your ministry. 1 Timothy chapter 1, verse number 2. 1 Timothy 1. Don't leave your ministry. No? 1 Timothy 1, ang sabi ng Bible, and I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Mga kapatid, huwag po natin sukuhan yung ministry na meron tayo. Huwag natin hayaan na ikaw at ako'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magharal ng salita ng Diyos, ng pagkakataon na mag-share ng gospel. Pag-moderator dito, isang ministry sa Panginoon. Pag-song leader, isang ministry sa Panginoon. Pag-preach ng gospel sa labas, isang ministry sa Panginoon. Don't leave your ministry. Mga kapatid, mapalad ka dahil meron kang ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Tignan mo yung mga Kristiyano, walang ministry. Malago ba sila? Hindi. Ngunit ikaw mga kapatid, meron kang ministry. Meron kang ministry na tumugtog, umawit sa Diyos, huwag mong iwan ang ginagawa mo na yan. Huwag mong iwan. Bakit tayo kaya yung meron binigyan o bakit tayo in-input ng Panginoon, no, sa ministry nito? Sa point letter A, because we are a believer. No? Tayo mga kapatid ay ligtas. Kaya tayo ay in-input sa gawain po nito. Men, ikaw at ako, kaya ka nandito sa ministry nito, ikaw ay ligtas. Hindi ka naman gagamitin ng Diyos kung hindi ka ligtas eh. Right. Amen? Sabi ng Bible, blessed unto honor. Ibig sabihin, bago ka maging sisidlan, para sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan ligtas ka muna. Amen? Dapat makita natin na tayo ay karapat-dapat na gamitin ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, huwag natin iwan yung ministry na meron tayo dahil tayo ligtas na. Dahil tayo merong buhay na nanganggal na. Salamat sa Panginoon mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa Diyos upang tayo maligtas. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil tayo maligtas na. We are saved to serve. Tayo ay ligtas na. Kaya dapat tayo maglingkod na. Amen? Ano pang gagawin natin sa mundo ito? Pagtapos ka niligtas ng Panginoon, magpapagamit ka naman sa mundo? What? Hindi ba nakakaya sa Diyos? Hindi ikaw at ako gagamitin ng mundo para saan? Para sa mundo, walang katuturan. Amen? Subpoint letter B. Subpoint letter B. We need to be enabled. We need to be enabled. Dapat tayo mga kapatid ay able na gamitin ng Diyos sa ministry po nito. Amen? Sabi ni Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, no? For He hath counted me faithful. Ikaw ako mga kapatid able. Amen? Ang isang pastor na hindi able mag-teach at mag-preach, hindi siya pwedeng tawagin na pastor. Preacher lang siya kasi ang kaya niyang gawin is to preach. Hindi niya kaya mag-teach. Meron classification ng pagiging pastor, meron tinatawag na requirements ng isang pastor according to 1 Timothy chapter number 3. No? Up to teach. Sabi ng Bible. Kailangan hindi lang siya basta mag-preach. Kailangan siya rin ay able na magturo. Amen? Dahil ang Bible po ay malawak. No? Hindi ka pwedeng preach ka ng preach sa labas. Tatawagin ka ng is a preacher. Amen? Di ba yung tawagin pastor? Kasi kumbaga, kailangan magtutuwin tayo. Kahit na little by little, no, magkaroon tayo ng kaalaman. Maging able tayo mga kapatid. Maging able tayo na tayo ay huwag lumayo. No, don't leave your ministry. Subpoint letter C, we need to be faithful. Kailangan mga kapatid tayo ay matuto na magpakatapat. Ang sabi ni Paul, and I thank Christ our Lord who hath enabled me, for that He counted me. Bagay, binilang siya ng Panginoong Jesucristo na si Paul ay faithful. Dapat tayo mga kapatid magpakatapat, maging faithful. Meron pong requirements sa pagiging steward, pagiging servant. Then, dapat tayo po ay faithful na nagpapatuloy na nagsusulikap sa gawain ng mundo. Amen. Totally,
Hindi naman po tayo natin kaya na maging faithful na talagang sagad-sagad. No? May lapses. Hindi mawala sa buhay na. Nasa laman po tayo mga kapatid, we are not perfect. Nung ina-explain ko po sa inyo to, pero hindi po ibig sabihin na huwag na kayo maging faithful, huwag na kayo magsumikap. Magsumikap tayo. Hindi ka na nga faithful, hindi ka pa nagsumikap maging faithful, kaya na lahat. Amen? Kaya lang yan pinag-usapan ng isang kapatid. Gusto ko magsumikap. Yung word na magsumikap, ano yung word na magsumikap? Gusto mo pa rin naabutin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Eh kung wala na yung pagsumikap, kung hindi na susumikap si Nanay Tess na maglakad kahit na mayroong sakit ng kanyang paa, hindi na makakali ng church. Kung hindi na ako nagsusumikap na pumunta dito, wala na rin po ako dito. Kung ang bagso po sa atin, iwanan po pagsumikap, I tell you my friend, mawawala po ang lahat. Kahit naman sa ating pagtatrabaho eh. Bakit ka nagsusumikap para sa iyong mga anak? Bakit ka nagsusumikap na mag-aral para sa future mo? Yes. Dapat meron tayong vision, meron tayong nakikita sa hinaharap. Hindi man nakikita ng ating mga mata, dapat ma-visualize natin. No? Ma-visualize natin. No? Yung isang bagay na para sa future. No? Sabi nga ni Pastor Jo, kapag ikaw ay sabi sa mga kabayan, ladies, no? Kapag ang isang lalaki nandigaw sa'yo, tanongin mo agad, ano bang pangarap mo? Ano bang vision mo sa buhay? Pag sinabi niyan, kapatid na, ay, wala akong pangarap, gusto ko lang, mahalin ka na nga buhay ka na ganyan. Pupulutin ka sa gutungan, like kayo. No? Iwan mo na, talikuran mo na yan, walang pangarap sa buhay. Mahirap ang walang pangarap sa buhay. Mahirap ang walang wala kang binivisualize. Amen? Dapat kahit sa isang relationship, meron kang binivisualize na isang araw ganito kami. Amen? Isang araw gusto ko na magkaroon ako na maging tawag dito, stable ng aking buhay para sa aking magiging pamilya. Amen? Dapat ganun yung utak. Mindset. No? Yung mindset ng isang Kristiyano. Maging sa Panginoon, dapat ikaw ay faithful, ikaw ay nagsusumikap, meron kang binivisualize na isang araw gusto ko maging isang pastor, isang araw gusto ko maging preacher, isang evangelist, or teacher. Dapat laging malayo yung iyong tingin sa ministry. Kaya ang sabi po ng ating pastor, di ba, merong binivisualize ang ating pastor na hindi lang habang buhay nandito. Gusto ng ating pastor na isang araw magkaroon ng Bible school, ang Faith Baptist Church. Amen? Meron siyang vision na isang araw magkakaroon ng Bible school dito sa Marikina na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Dapat doon din po tayo as a Christian. Meron tayong binivisualize. Amen? Meron tayong tinitignan. Kaya we need to be faithful. Magkaroon tayo ng magiging pagpapakatapat sa gawain ng Diyos. Don't leave your ministry. No? Sa point letter A, because we are a believer. No, kaya tayo na input sa gawain ito dahil tayo ay mga ligtas na. At para tayo gamitin ng Diyos, we need to be enabled. Maging able tayo na maging kagamit-gamit sa ng Diyos. At yung sa point letter C, we need to be faithful. Maging faithful mga kapatid. No? Maganda na bawat sa pusa nila nagpapakatapat. Sa gawain ng Panginoon. Mawala man ang iba, malaga ikaw at ako nagpapatunay sa gawain ng Panginoon. Last point. So po tayo sa last. Don't leave your mates. Church mates. No? Yan tayo lang yung church, pero mates. Andun yung magkasama pa rin. Kumbaga, para letter F, no? Don't leave your mates. Yung kasama mo sa loob ng church. Man, 1 John 1:7. So, pinakamasaya sa lahat. Fellowship. Man, 1 John 1:7. Sabi ng Bible, 1 John 1:7. But if we walk in the light, as he in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Yung word na fellowship, one with another. No? We have fellowship. Sa point letter A, we have fellowship. No? Kaya nga po na malagaw na wag po natin iwan ang bawat sa po sa atin. Sabi ko nga sa ilang men, no? Sabi ko, Brad, ilan na tayong men na tumatayo. No? Mag-pray tayo sa walis na. Huwag na tayong madamay pa. Kailangan yung stand natin bilang isang lalaki ay matigas, no? Matibay. Sabi ng Bible, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For so much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen.
Mga kapatid, pagod ka man, pagod ako, pagod tayo, meron tayong sakit, your labor is not in vain. Maging steady lang tayo sa gawain po ng Diyos. We have fellowship. Mga kapatid, as a Christian, we need the fellowship, especially in our Lord Jesus Christ, according to 1 John 1:3. That which we have seen and heard, declare unto you that He also will fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Kaya sabi ko sa inyo, kapag wala ka sa church, dalawa yung nawala. No? Wala kang fellowship sa Diyos, wala kaming fellowship sa kapatiran. Ayan. No, meron tayong tinatawag na fellowship. Kumbaga, yung bonding natin sa Diyos. Panginoon, araw ng linggo, gusto kong patagpuin ka sa iyong gawain. Gusto kong magkasama tayo upang ako'y pagpalain mo, upang bigyan mo ako ng kalakasan, upang hamulin mo ako ng iyong mensahe. Amen. Dapat yung mindset po natin, upang hindi tayo lumayo. Hindi natin iwan yung ating mga kasama dito. Dapat yan tayong ganun thinking na we have fellowship one with another. We have fellowship sa ating pong Panginoong Jesucristo. Subpoint letter B, we have a friend. No? Don't leave your mates because ayan po yung ating kaibigan. Kaibigan po natin sila. Kaibigan ko si Brother Mac. Kaibigan ko si Sister Ed. Kaibigan ko mga kasinturan, mga young people. Mga kapatid, kung tayo po wala sa Panginoong Jesucristo, wala po tayong ganyang kaibigan. Amen? Wala po tayong kaibigan na marunong manalangin sa atin. Don't leave your mates. Huwag mong iwan. Pinapanalangin ka rin yan. Subpoint letter is the last subpoint. We have family. Sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them giving power to become the sons of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos at tayo po yung bilong na sa pamilya ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, we have a family. Meron tayong kapatid. No, faith family. No? Meron tayong pamilya na dapat huwag natin iwan sa ere. Amen? Kung yung iba, lumayo na sa pagiging pamilya, nasa kanila po yun. Amen? Ngunit tayo na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Amen. Dahil wala naman tayo dito, wala ang Panginoon. Yes. Ngunit salamat, meron tayong fellowship dahil sa Diyos. Amen. Amen? Meron tayong pamilya dahil sa Diyos. Yes. Meron tayong friends, meron tayong kaibigan ng dahil sa Diyos. At ang lahat ng po yan ay dahil sa Diyos. Right. Amen? Huwag tayong lalay. Don't leave your master. Don't leave your mentor. Don't leave your ministry. Don't leave your mates. Amen? Masarap po na meron tayong kaibigan, meron tayong pamilya. Meron tayong faith family na nanalangin sa iyo. Amen? Masarap na meron akong kuya, itabi, Brother Mamray, Brother Wilson, Brother Les, Pastor Alan, bilang father in the faith na natin siya. Masarap na meron akong kuya, meron akong mga ate, meron akong mga kapatid na mas bata sa akin, natawagin ng kuya. Meron tayong pamilya. Nung ako yung believer, mga kapatid, wala namang ganyan. At bibigyan ka ng advice, puro kalawangan lang din. Men, ganyan ang mga believer. Ngunit, ang magandang po sa atin, mga kapatid, tayo ligtas na lahat po ng advice according to the Bible. Amen. According to the Word of God. Yes. Amen. Praise the Lord. Men, hindi po natin napapansin kapag mayroon pong problema ang isang Kristiyano, ano laging sinasabi ng paring pastor? According to the Bible. Right. According to the Word of God. Ba, mayroong mga payo sa akin, ang kapatid na, ganito, may verse, bago siya pumasok sa application. Ganun kami mag-banding, ngayon yung fellowship namin, as magkuya, as magkapatid sa Panginoon. Right. Kaya nakakalungkot mga kapatid, mga to nang iwan na. Parang hindi na masaya sa pamilya ng faith. The question is, are we happy in the faith family? Yes. Dahil masaya pa tayo sa faith family? Amen. Ako nasabihin kong masaya ako sa faith family. Kahit na tayo ilan lang mga kapatid, ang mahalaga ang gawain ng faith ay nagpapatuloy. Amen. Praise the Lord. Amen. Kung natin kayaan, naiwan natin yung bigay ng Diyos sa atin. Ang Panginoon, kailanman hindi nang iwan. Amen? Ang ministry, hindi umalis, andyan lang ang ministry, huwag iwan. Anytime, pwede kang makabalik sa ministry. Amen? Yung pastor ko, anytime andyan, pwede kong lapitan. Ang problema, kapag may problemang malaki na, saka mo nilalapitan yung pastor mo. Diba? Sabi ng ating pastor, kapag ka maliit pa lang, isama nyo lang inyong pastor. Nang sa gayon, maagapan. Hindi yung kapag kailang malaki na, saka mo sinasama ang inyong pastor.
laki na ng problema, sasama mo, pastor, sakit sa ulo na yun. Ano ba natin maidadala sa Bible kung sobrang laki na? Alam naman natin na lahat ng sagot ay nasa Bible. Amen? Pero ang hirap ng i-survive dahil pinalaki mo na yun. No, hindi mo baga ipinapaalam sa iyong pastor. Amen? Dito tayo sa ating conclusion verse. 2 Timothy 4:17. Sa ating conclusion, 2 Timothy 4:17. 2 Timothy chapter number 4, verse number 17. The Bible says, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me preaching might be fully known, and that all that Gentiles might bear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Mga kapatid, sa ganda sinabi ng Bible na notwithstanding the Lord stood with me. Kumbaga marami nang lumayo, ngunit ang Diyos ay patuloy na nag-stay sa bawat isa po sa atin. Na patuloy na nandito sa church. Praise the Lord. Sabi ng Bible, 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen. Bakit hindi tayo magpapatuloy sa gawain ng Diyos kung andito naman ang Diyos? Right. Hindi naman tayo dalawa o tatlo lang. We are more than that. Hindi po lumayo, hindi po. At ang sabi dito, and He strengthened me. Kaya ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Yung kalakasan, mga kapatid, na meron ka, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Huwag po natin iniwan ng Diyos. Don't leave your master, don't leave your mentor, don't leave your ministry, don't leave your mates, which is your church. Let us pray. Father in heaven, salamat po sa amin pong mensahe ang kinain sa umagang ito. Panginoon, salamat po kailanman hindi ka po nang iwan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na kahit na kami ilan lang, nagpatuloy po ang inyong pong gawain sa faith. Panginoon Diyos, salamat po na kahit kami ay marami pong nagagawang kamalian, Panginoon, kasalanan sa inyong harapan. You are faithful and just, Panginoon, to forgive us our sin. Panginoon, patawad po sa mga pagkukulang sa inyo. Nais po namin, Panginoon Diyos, na ang bawat po sa amin ay magkaroon ng commitment, maging tapat, Panginoon, pagdating po sa inyong pong gawain. Panginoon, naman po kami dapat na isuko o ibigay po namin sa inyo, Panginoon. Marami pong kapatiran, Panginoon Diyos, ang lumayo. Ayaw po namin, Panginoon Diyos, na matulad sa kanila, Panginoon. At dalangin po namin sila, Panginoon, na sila po magbalik doon, Panginoon. Ibalik po nila, Panginoon Diyos, yung init at anab, Panginoon, na magpagamit sa inyo. Panginoon, salamat po sa inyo pong pagtuturo sa amin sa umagang ito. Na huwag po namin iwan kayo. Huwag po namin iwan ang bawat sa po sa amin. Kami po magpalakasan sa pamamagitan, Panginoon Diyos, ng pananalangin. Panginoon, kayo na po siyang kumilos sa buhay ng bawat sa po sa amin. Kayo na po siyang manguna sa aming buhay. Na hanggang sa inyong pagdating, Panginoon, ay matagpo niyo po kami na nagpapakatapat at nandito po sa inyong pong gawain. You are not saying, Panginoon, na kami po'y perfect. Ngunit, Panginoon, ito po'y hinihingi po namin ng tulong sa inyong mga. Sabi niyo nga po, Panginoon, for without me, you can do nothing. Panginoon, wala po kami magagawa kung wala po kayo. Help us, O Lord. Pagpidalhin niyo, Panginoon, sa inyong pong silong at sa inyong pong kalooban, patuloy ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa umaga po nito. Amin pong mga ginawa last Sundays. Kayo na po siyang ikilos at gagawa at saan po pagpapatuloy, pagpalain niyo, Panginoon Diyos, ang bawat isa po sa amin. Bless niyo po, Panginoon, ang inyong pong mga anak. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon Diyos, na nagpagamit sa umaga nito. Pinakapan,